Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Napag-usapan nga natin na si James Harden ay may pagkakataon sanang pumirma ng 2 years, 100 plus million contract at magkaroon ng 50 plus million na sahod sa bawat taon tulad lamang ng mga kapwa niya former MVPs and scoring champions and 15 plus year veterans Stephen Curry, Kevin Durant and LeBron James. Ganun pa man dahil sa kagustuhan ni Harden na magkampiyon ay nag-take siya ng malaking pay cut na hindi bababa ng 19 million US dollars. Dahil 2 years 81 million lang nga ang pinirmahan niya na kontrata instead of 100 plus million. At ngayon nga ay hindi naman siya binibigo ng Clippers at ginagawa ng front office ang kanilang trabaho. Na-retain nila ang veteran and playoff riser Nick Batum. Na-sign din nga nila ang starting caliber center Brook Lopez sa isang 2 years, 18 million contract upang maging isang reliable backup center ni Ivica Zubac. Kanina lang din ay nakuha nila si John Collins mula sa Utah Jazz para maging power forward nila at makakabalik naman si Kawhi Leonard sa small forward position at pwede din siya maging shooting guard. At magandang love partner din nga ito mga kaibigan para kay James Harden. At hindi pa nga tapos ang Clippers dahil sa pay cut na ginawa ni James Harden ay may bakante pa nga silang espasyo para sa mid-level contract at isang minimum. Kaya naman ang pagbabalik ni Chris Paul sa Clippers para sa kanyang final NBA season ay bukas nga ang pinto dito mga kaibigan. Habang kapag nakumpleto na ang buyout ni Bradley Beal mula sa Phoenix Suns, isa nga ang Clippers sa mga team na nakaabang dito. Kung makukuha nga nila si Bradley Beal sa isang mid-level contract ay parang napalitan na din nila si Norman Powell nang hindi iniisip ang contract extension nito. Kaya nga punuan ni Beal ang scoring ni Powell sa mas murang sahod. Posibleng ito nga ang dahilan kung bakit naging handa ang Clippers na bitawan si Powell despite the big improvement last season dahil posibleng alam na nilang malakas ang tsansa nila na makuha si Bradley Beal. Sa Chris Paul situation naman ay hindi maibibigay ng Clippers ang hinihingi ni Chris Paul at kayang ibigay ng Milwaukee Bucks sa starting point guard role. Subalit ang kayang ibigay ng Clippers sa kanya ay ang better chance na makuha niya ang kanyang unang singsing bago mag-retire. Kaya din naman ng Bucks na magkampiyon, subalit isang injury lang nga ni Giannis ay tiyak na sa dulo ng isang bagsak nila. Habang sa Clippers nga kahit na magpahinga si Kawhi Leonard ay proven na kayang dalhin ni James Harden ang team na ito at least sa regular season. Sa ngayon ay malakas nga ang tsansa ng Clippers na makuha si Bradley Beal at Chris Paul. Hindi naman ito garantiya. Subalit kung mangyayari nga ito ay hindi na ako magugulat dito. At kung mangyayari man nga talaga ito ay malaking dahilan dyan ang pay cut na ginawa ni James Harden upang mas makabelo ang Clippers front office na gumawa ng mga galaw nang hindi sumusobra sa second apron ng kanilang salary cap. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?